Narinig sa buong opisina ang malakas na halakhak ni Bianca, habang hawak ang braso ng bagong nobyong si Victor. Tingnan niyo nga naman, janitor na lang ang ex ko. Basireron pa ng kumpanya. Sigaw niya sabay turo kay Adrian na may dalang mop. Tumawa pa nga si Victor. Buti iniwan ka niya. Wala ka sanang mararating. Pinapikit na lang ni Adrian ang mga mata. Tiniis ang bawat salitang parang latay sa dibdib niya. Ngunit sa gilid ng bulwagan, isang pamilyar na tinig ang pumigil sa lahat ng tawanan. Isang tinig na nagpayanig ng buong silid. At kaninong kumpanya mo ba sinasabi yan? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Malamig ang simoy ng hangin nang pumasok si Adrian sa loob ng malaking gusali ng Crown Tech Corporation, isa sa pinakamalalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Suot ang asul na uniforme ng mga janitor at may dalang mop at timba. Mahirap isipin na ang binatang ito na may matalim na mga mata at tikas ng tindig ay simpleng tagalinis lamang. Tahimik siya, walang imik, ngunit dama sa bawat galaw niya ang kontrol at kumpiyansa. Hindi siya basta bagong empleyado. Sa likod ng payak na anyo, may dalang lihim na magpapayanig sa lahat. Ang pagbabalik niya bilang janitor ay hindi aksidente, kundi isang matagal nang pinagplanuhang hakbang. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ramdam niya ang mga mapanuring tingin ng ilang empleyado. May ilan na umismid, may iba naman na nagbulungan. Bagong janitor yata, mukhang seryoso. Ani ng isang sekretarya. Sayang, gwapo pa naman, pero janitor lang. Bulong pa ng isa. Napangiti lang si Adrian sa sarili. Sanay na siya sa mga ganitong komento. At ngayong araw, mas lalo niyang gustong makita kung sino sa paligid ang totoo at sino ang peke. Ang Crown Tech Corporation ay tahanan ng mga pasosyal at ambisyosong tao. Lahat naghahangad ng promotion. Lahat nakikipagpaligsahan sa prestihyo. At nakakapagtaka na dito rin muling magtatagpo ang landas nila ni Bianca. Ang babaeng minsang minahal niya, ngunit iniwan siya noong panahong wala pa siyang maibibigay, kundi pangarap. Sa likod ng janitorial cart na para bang simbolo ng pagbabalat kayo niya, mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng mop. Bumalik sa alaala niya ang mga salitang iniwan ni Bianca noon. Hindi ako mabubuhay sa pangarap lang, Adrian. Kailangan ko ng seguridad, ng lalaking may pangalan, at kayang i-provide ang lahat. Ngayon, narito siya sa mismong kumpanyang pinagmamayabangan ni Bianca. At sa katahimikan niya, unti-unti niyang itinatayo ang isang entablado na sa huli magiging eksena ng pagbagsak ng lahat nung umalipusta sa kanya. Hoy! Bagong janitor! Sigaw ng isang matandang janitress habang iniaabot ang walis. Ako si Aling Shoni. Supervisor ako dito. Diyan ka na muna sa ground floor naka-assign ha. Madali lang ang trabaho. Basta huwag ka makikialam sa mga empleyado. Tumango si Adrian at magalang na ngumiti. Opo, naiintindihan ko po. Tahimik siyang nagsimula sa trabaho. Pagmop ng sahig, pagbura ng mga fingerprints sa salamin ng lobby, pagligpit ng mga kalat na iniwan ng mga empleyado. Ngunit sa bawat kilos niya, dama ang kakaibang ayos. Hindi siya mukhang nagtatanggal lang ng dumi. Para bang may disiplina ng isang sundalo at tikas ng isang leader. Hindi ito nakaligtas sa mapanuring mata. Ang ilang empleyado ay nagbiro pa. Ang linis naman magtrabaho ni Kuya. Parang panghotel ang dating. Siguro kasi bago lang. Paglaon, magiging tamad din yan. Ngunit si Adrian, imbes na mag-react, ay nagpatuloy lamang. Pinapahid ang pawis sa noo habang tinititigan ang paligid. Tila naghahanap ng isang particular na mukha. At dumating nga ang sandaling iyon. Habang pinupunasan niya ang sahig ng lobby, biglang bumukas ang elevator at bumungad si Bianca. Nakasuot ng mamahaling designer dress, may hawak na branded handbag, at nakasabit sa braso ang isang lalaki na halatang bago pa lang sa kumpanya. Si Victor, ang bagong manager.
Parang tumigil ang oras sa pagitan nila. Napatingin si Bianca kay Adrian. Sandaling kumunot ang noon niya. Ngunit agad din siyang ngumisi nang mapagtanto ang sitwasyon. Oh my God! Malakas na tili ni Bianca na parang bang gusto niyang marinig ng lahat. Hindi ako makapaniwala. Ikaw pala yan, Adrian? Napalingon ng mga empleyado. Sabik marinig ang sunod na mangyayari. Si Victor naman ay tumawa ng may kayabangan. Anong ginagawa mo rito? Janitor ka na lang? Dagdag pa ni Bianca. Humalakhak na parang kutsilyo ang tumatarak. Grabe! From dating boy next door to a mop boy? Hindi na kumibo si Adrian. Tumingin lang siya. Diretso, walang emosyon ngunit may lalim na parang dagat na nagtatago ng bagyo. Habang patuloy ang pang-iinsulto ni Bianca, bumulong si Adrian sa sarili. Ito na ang simula. Makikita ko kung hanggang saan ang kayabangan ninyo. At sa huli, malalaman ko kung sino ang tunay na may puso. Tahimik niyang tinapos ang pagmamop sa harap mismo ni na Bianca at Victor na patuloy na nagtatawanan. Ngunit sa kanyang isip, malinaw ang larawan ng susunod na hakbang. Hindi siya bumalik dito para lamang magtrabaho bilang janitor. Bumalik siya para sa isang pagsubok. Isang eksperimento sa mga taong minsang naniwala at tinalikuran siya. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi pa niya alam na may isang taong magiging sandigan niya. Isang simpleng janitress na magbibigay ng liwanag sa kanyang mapait na pagbabalik. Puno ng ingay at yabang ang paligid ng maling sumulpot si Bianca sa eksena. Nakataas ang baba at tila ba siya ang tunay na reyna ng kumpanya. Sa bawat tipak niya sa marmol na sahig ng lobby, ramdam ng lahat ang ingay ng kanyang takong na sinasadyang ipagmalaki. Sa isang iglap, umikot ang ulo ng mga empleyado. Hindi dahil sa kanyang ganda kundi dahil sa sobrang atensyon na gusto niyang makuha. Nakabitin sa braso ni Bianca ang isang lalaki. Ang bagong manager ng kumpanya na si Victor Santos. Matangkad, maputi, maayos manamit at may dalang kumpiyansang galing sa mataas na posisyon. Kitang-kita na ipinagmamalaki siya ni Bianca, lalo na't hindi nito tinatago ang paglalakad na parang runway sa harap ng lahat. Mga besh, ito na po ang nobyo ko. Malakas na sabi ni Bianca sa kanyang mga kasamahan habang hinihila si Victor palapit. Manager na agad after a few months of training. Alam niya naman, mabilis umangat kapag may talino at class. Napatingin ang lahat. May mga umiling, may mga napangiti, at may ilan na nagbulungan. Hindi na bago sa kanilang ugali ni Bianca. Kilala siya sa pagiging pasosyal at sa pagkakaroon ng mahabang dila pagdating sa panlilibak. Ngunit sa pagkakataong ito, mas lalong sumidhi ang kanyang yabang dahil nasa tabi niya si Victor. Victor? Meet my office mates. Ani Bianca na may halakhak pa. Ngumiti naman si Victor at bahagyang kumaway. Hi guys, nice to meet you all. Sana makatrabaho ko kayo ng maayos. Ngunit bago pa man matapos ang simpleng pagbate, biglang hinila ni Bianca ang braso nito at tumingin sa direksyon ni Adrian. Nanooy na kayuko habang pinupunasan ang basang sahig. At eto naman, sabay turo ni Bianca kay Adrian. Believe it or not, ex ko siya. Imagine yo, janitor na lang pala ngayon. Buti na lang at nakahanap ako ng mas better. At least ngayon, level up na ako. Tumawa pa si Victor. Hindi para mapahiya, kundi para makisakay sa biro ng nobya. Well, at least Bianca made the right choice. Hindi lahat ng tao kayang sumabay sa success. Some are just meant to stay down there. Tumingin siya kay Adrian, tsaka umiling na parang nadidismaya. Tahimik si Adrian, ngunit daman niya ang titik ng lahat. Pinili niyang hindi lumaban. Imbes, itinuloy niya ang pagpupunas. Parang walang naririnig. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang muling pagtusok ng mga alaala. Ang araw na iniwan siya ni Bianca dahil wala siyang maibigay. Hindi pa nakontento si Bianca. Nilapit niya si Victor kay Adrian at may sarkastikong ngiti. Kaya pala wala kang mararating noon, Adrian. Look at you now. Samantalang ako,
Tingnan mo, naka-designer bag, naka-high heels, may nobyong manager. Mas bagay ako dito kaysa sa isang kagaya mo. Sumabay ang tawa ng ilang empleyado na gusto ring makiayon sa bagong manager at sa kilalang pasosyal ng babae. Ngunit may ilan din nakaramdam ng hiya para kay Adrian. Isa na rito si Mara. Isang tahimik na janitress na mula sa malayo'y napatigil sa ginagawa habang pinagmamasa ng eksena. Kita niya ang pagmamaliit kay Adrian at sa loob-loob niya ay naramdaman niya ang awa. Ngunit higit sa lahat, respeto para sa binata na kayang tiisin ang ganoong klaseng pagtrato. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Bianca ang pagyayabang. Hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi lang siya manager, girls. Alam niyo ba, future tagapagmana pa siya ng kumpanya. Kaya winner talaga ako sa choice ko. Sorry Adriana, pero wala ka ng laban. Hinila niya si Victor papalapit at idinikit sa kanya. Tsaka ngumisi kay Adrian na para bang nanalo siya sa isang laban na matagal nang tapos. Hindi sumagot si Adrian. Pinagpatuloy niya ang pagmamop, mabagal at maingat. Para bang walang ibang tao sa paligid. Ngunit sa kanyang isip, malinaw ang boses na nagsasabing, mas lalo mong ipakita ang kayabangan mo, Bianca. Mas lalo kong makikita kung sino ka talaga. Habang abala ang lahat sa pagtawa at pakikiayon kay Bianca, hindi nila napapansin ang mga matang nagmamasid mula sa likuran. Matang matalim na nagtatala ng lahat ng nangyayari. Ang bawat salita, bawat insulto, bawat yabang ni Bianca ay unti-unting nagiging bala na balang araw ay babalik sa kanya. Grabe talaga si Bianca, no? Hindi pa rin nagbago. Lakas ng loob niyang ipahiya yung ex niya. Janitor man, tao pa rin naman yun. Pero gwapo pa rin si Adrian kahit janitor. Ang tikas kaya niyang tingnan. Ito ang mga bulungan ng ilang empleyado. Ngunit hindi nila kayang ilakas dahil natatakot silang mapahiya rin o maapektuhan ng trabaho. Si Mara lang tahimik na nakatingin. Pinipigil ang sarili na magsalita. Ngayon pa lang daman niya na ang bigat ng loob ni Adrian. Ngunit inangaan niya ito dahil sa halip na sumagot ang pag-iinsulto, pinili nitong manahimik at gawin ang trabaho. Bago tuluyang umalis, muling nagsalita si Bianca. Mahigpit ang kapit kay Victor. Tandaan mo to, Adrian. Ang babae, gusto ng seguridad. Gusto ng power. Kaya wala ka talagang laban sa amin. Tumawa silang dalawa, tsaka lumakad palayo. Iniwan si Adrian sa gitna ng mga bulungan at titig ng mga empleyado. Ngunit imbes sa panghinaan ng loob, tumibay ang panata sa dibdib niya. Hindi ako bumalik dito para makipagtalo. Bumalik ako para makita ang tunay na kulay ng lahat. At sa oras na dumating ang tamang panahon, sila mismo ang luluhod sa katotohanan. Maaga pa lamang ay nasa opisina na si Adrian. Tulad ng nakasanayan, dala niya ang mop, timba at mga panlinis. Tahimik lang siyang gumagalaw, walang reklamo, walang halatang iniinda. Sa bawat pahid ng mop na makintab sa sahig ng Crown Tech Corporation, dama ng lahat na masipag siya. Ngunit para sa iba, ang trabaho niya ay isa lamang tanda ng kababaan. Habang abala siya sa pagpupunas sa mga bintana sa lobby, biglang bumukas ang elevator at sabay na lumabas sina Bianca at Victor. Nakasapit pa rin si Bianca sa braso ng nobyo. Tila ba gustong iparinig sa lahat ang kanilang presensya. Good morning everyone! Malakas na bati ni Bianca. Sabay kindat sa mga kaibigan niyang empleyado. Ngunit nang mapansin niya si Adrian na abala sa gilid, biglang nag-iba ang tono ng kanyang boses. Oh, look! Nandito na naman ang ex ko, si Mr. Mop Boy ng kumpanya. Tumawa siya ng malakas, sinadyang iparinig ito sa lahat. Napalingon ang mga empleyado. Ang ilan, natawa para makisabay. Ang iba'y natigilan sa kahihiyan para kay Adrian. Ngunit imbes na tumigil, mas lalo pang dinagdag ni Bianca ang insulto. Alam niyo ba? Panimula ni Bianca habang itinuturo si Adrian gamit ang kanyang mamahaling ballpen.
Dati ako naniwala sa kanya. Akala ko may mararating siya. Pero tignan niyo naman, janitor lang palang kayang abutin. Walang pangarap, walang direksyon, puro mapatuwalis lang ang alam. Nagkatawanan ng ibang tao. Si Victor naman ay nakisakay. Inilagay ang kamay sa balikat ng nobya at sabay nagsalita. Kasi naman Bianca, hindi lahat ng tao para sa tagumpay. May mga ilang talaga na ipinanganak para maglinis ng kalat ng iba. Mga hampas lupa. Nagtawanan muli ang ilan. Halos magpalakpakan pang iba. Tila ba nanonood ng palabas ang mas masakit sa gitna ng tawanan. Ramdam ni Adrian ang titig ni Bianca. Hindi niya lamang ininsulto kundi pagyayabang. Tila sinasabi nitong nanalo siya sa pagpili ng bagong nobyo. Si Adrian ay nakayuko lamang, nagpatuloy sa pagpupunas ng sahig. Ramdam niya ang init ng dugo sa kanyang dibdib. Ngunit pinili niyang huwag lumaban. Hindi pa ngayon. Bulong niya sa sarili. Hayaan mong magsawa sila sa pangiinsulto. Sa oras na dumating ang araw ng pagbabalik, sila mismo ang mananahimik. Pinilit niyang gawing matatag ang kanyang anyo, ngunit sa loob-loob niya, muling bumalik ang sakit ng nakaraan. Ang araw na iniwan siya ni Bianca habang mariing sinasabi. Kailangan ko ng lalaki mayaman, hindi isang puro pangarap lang. Sa kabila ng tawanan, may ilan ding hindi nakayanan ng eksena. Grabe naman sila, balong ng isa. Janitor nga siya pero tao pa rin naman. Hindi naman tama na ganun siyang ipahiya. Dagdag ng iba. Ngunit walang naglakas loob na sumalungat kay Bianca at Victor. Pareho silang may mataas na posisyon sa kumpanya at ayaw ng karamihan na madamay o mapahiya rin. Kaya't nalahimik na lamang sila kahit ramdam ang pang-aabuso sa simpleng janitor na si Adrian. Hoy, Adrian! Muling sumigaw si Bianca, sabay tapik sa balikat niya. Pwede mo bang linisin ang sapatos ko? Nadumihan kasi sa paglalakad kanina. Total, trabaho mo naman yan, diba? Tawa ulit ang lahat. Si Victor ay sumabat pa. Oo nga. Aba, kung gusto mo baka pwede ka ring maging tagapunas sa kotse ko. Sayang naman ang galing mo sa pagmamap. Baka magamit mo pa sa garahe. Ramdam ni Adrian ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit imbes na sumagot, kinuha niya ang mop, itinuloy ang ginagawa at naglakad palayo. Dignidad ang iniwan niya sa sahig at hindi galit. Sa di kalayuan si Mara ay tahimik na nakamasid. Kanina pa niyang naririnig ang bawat salita ng pangiinsulto. Habang pinagmamasan niya si Adrian, hindi niya maiwasang makaramdam ng paghanga. Hindi dahil sa kayang tiisin ang binatang mga insulto, kundi dahil sa paraan itong pagpigil sa sarili. Kung ako yon, baka matagal ko nang sinagot si Bianca. Bulong niya sa sarili. Pero siya tahimik lang. May kakaiba sa kanya. May bigat ang kanyang pananahimik. Nang matapos ang eksena ay umalis sina Bianca at Victor. Iniwan ang opisina na puno ng tawanan at bulungan. Ngunit sa puso ni Adrian, mas lalo lang tumatag ang panata. Habang nililigpit niya ang mga gamit, bumulong siya sa sarili. Kung ganito sila ngayon, mas lalo kong makikita ang tunay nilang anyo. At sa oras na dumating ang araw ng katotohanan, hindi na ako kailangang magsalita. Sila mismo ang luluhod sa katotohanan. At sa unang pagkakataon, dumaan siya sa tabi ni Mara na hindi na nakatiis at nagbigay ng isang simpleng ngiti. Isang ngiti na parang nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Sa gitna ng lahat ng pagmamaliit, doon nagsimula ang maliit na apoy ng pag-asa. Isang apoy na balang araw ay sisiklab ng mas maliwanag kesa sa lahat ng insultong ibinato sa kanya. Maghapon nang binabagabag si Adrian ng mga insulto ni Bianca at Victor. Sa bawat sulok ng opisina, tila ba may mga matang nakatingin, nag-aabang ng kanyang pagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat, tahimik lang siyang nagpatuloy sa kanyang trabaho. Habang nagwawalis siya malapit sa storage room, isang boses ang biglang sumingit sa kanyang pag-iisa. Kuya, baka gusto mong uminom muna ng tubig. Paglingon niya ay nakita niya ang isang babaeng naka-jacket sa ibabaw ng uniformeng pang-janitor.
May maamo itong mukha, mapungay na mata, at isang ngiting hindi pilit. May dala itong maliit na tumbler at iniabot sa kanya. Ako nga pala si Mara, pagpapakilala nito. Baguhan din ako rito, halos 2 linggo pa lang. Nakita nga pala kita kanina sa lobby, at sa totoo lang, hindi ko nagustuhan ang ginawa nila sa'yo. Sandaling natigilan si Adrian. Hindi siya sanay na may nag-aabot ng malasakit. Dahan-dahan niyang tinanggap ang tumbler. Salamat. Adrian nga palang pangalan ko. Naglakad sila papalapit sa janitorial quarters. Isang maliit na silid sa likod ng gusali kung saan nakalagay ang mga gamit sa paglilinis. Tahimik lamang si Adrian. Ngunit si Mara ay tila likas sa madaldal. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nilang ipahiya ka ng ganon. Janitor ka man, tao ka pa rin naman. At base naman sa nakikita ko, mas may dignidad ka pa kaysa sa kanila. Napangiti si Adrian at bahagyang yumuko. Nako, sanay na ako. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag sa kanila. Ang mahalaga, ginagawa ko ang trabaho ko. Umiling si Mara. Masyado kang mabait. Pero minsan, hindi rin dapat palampasin yan. Kaya nga kung andyan ako, hindi ko hahayaang maliitin kanila ng ganyan. Habang abala sila sa pag-aayos ng mga gamit, napansin naman ni Adrian ang kasipagan ni Mara. Hindi ito nagrereklamo kahit mabigat ang trabaho. Kahit pawis na pawis, nakangiti pa rin at laging nagbibiro para gumaan ang pakiramdam. Dati ako nagtitinda ng fishball sa kanto. Kwento ni Mara habang pinupunasan ng basang-basahan. Pero dahil sa hirap ng buhay, pumasok ako bilang janitress. Hindi gamoroso, pero marangal. At least may sahod kada kinsenas. Tahimik na nakinig si Adrian. Sa loob-loob niya, kakaiba ang babaeng ito. Hindi katulad ni Bianca na laging naghahabol ng marangya at ingranding bagay. Si Mara, simple lang ang pangarap. Ngunit puno ng dignidad. Kinabukasan habang naglilinis si Adrian sa hallway, biglang dumaan si Bianca at Victor. Tulad ng dati, hindi sila palalampas ang pagkakataon. Uy, si Mop Boy oh! Sigaw ni Bianca sabay tawa. Siguro naman ngayon marunong ka nang maglinis ng sapatos. Sayang, baka kailanganin ko ulit. Tumawa si Victor. Baka mas bagay sa kanya na maging mascot sa labas ng building. At least makikita agad ng lahat na hindi bagay dito ang isang hampas lupa. Bago pa man makasagot si Adrian, biglang sumingit si Mara. Lumapit siya at diretsong tumingin kay Bianca. Excuse me, pero hindi naman yata tama ginagawa niyo. Janitor man siya. Pareho naman kayong tao. Kung kaya niyo magtrabaho ng marangal, bakit niyo siya nilalait? Mas nakakaawa yata ang taong marunong lang manghama kesa sa taong marunong magbanat ng buto. Natahimik pa ang ilan. Hindi inaasahan ni Bianca na may susugod para ipagtanggol si Adrian. Namula siya sa galit. At ikaw, sino ka ba para sumabat dyan? Ngumiti si Mara pero matalim ang boses. Isang janitress. Pero kahit janitress lang ako, may respeto ako sa kapwa ko. At yun ang wala sa inyo. Nagbulungan pa ang mga empleyado. Ang ilan ay napangiti. Ang iba ay natigilan. Para sa kanila, bihirang may lakas ng loob na kumontra kay Bianca at Victor. Ngunit si Mara, hindi siya natakot. Si Adrian naman tahimik lang na nakatingin. Sa loob-loob niya, dama ang pasasalamat. Sa wakas, may isang tao na hindi natatakot na ipagtanggol ako. Galit na umalis si Bianca at Victor. Iniwan ang hallway na puno ng bulungan. Si Mara naman ay bumaling kay Adrian at ngumiti. Wala kang dapat ikahiya, Adrian. Huwag mo hayaang lamunin ka ng pamamaliit nila. Tandaan mo, hindi sila magdidikta ng iyong halaga. Bahagyang napalunok si Adrian. Hindi alam kung paano magpapasalamat. Salamat ha, Mara. Hindi ko alam kung paano ako kung wala ka roon. Mula sa simpleng pag-uusap, nagsimula ang isang pagkakaibigang uuspong. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa respeto at malasakit na hindi niya naranasan mula kay Bianca. Nang matapos ang kanilang shift,
sabay silang naglakad palabas ng gusali. Habang naglalakad, nakatingin si Adrian kay Mara at napansin ang kasimplihan nito. Ang paraan ng pagtali ng buhok, ang damit na halatang ilang ulit ng sinuot, ngunit dala ang dignidad at ngiti na walang bahid ng pagsisisi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May isang taong handang tumayo para sa kanya, kahit laban sa mga taong mas makapangyarihan. At doon nagsimula ang bagong kabanata sa kanyang pagbabalik. Ang pagkakaibigang magiging sandigan niya sa mga darating pang unos. Mainit ang tanghalian sa Crown Tech Corporation nang magpasya si Bianca na muling gumawa ng eksena. Mahilig siyang maging sentro ng atensyon at ngayong may hawak siyang trump card, ang nobyong si Victor, hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataon. Nasa lobby ang maraming empleyado. Karamihan ay nagkakape sa lounge area habang may nagmamadali ring dumaraan. Si Adrian ay nakatalungko sa gilid. Pinupunasan ng sahig malapit sa mga elevator. Tahimik gaya ng nakasanayan at walang pakialam sa usapan ng mga tao. Ngunit si Bianca ay nakaramdam ng bagong entertainment. "Guys!" Malakas na tawag ni Bianca. Kumakaway pa para makuha ang atensyon ng mga empleyado. "Gusto ko lang i-share sa inyo ang isang bagay na siguradong ikakainggit ninyo." Ang lahat ay napatingin, kabilang na ang ilang sekretary at staff na nakaupo sa lounge. Katabi ni Bianca ay si Victor na may dala pang folder ng mga dokumento. "Alam niyo ba?" Panimula ni Bianca habang nakayakap kay Victor, "na itong boyfriend ko ay hindi lang basta manager. Siya ang future heir ng kumpanya." Tama, narinig niya nga. Future, tagapagmana. Nagbulungan ng mga tao. May ilan na ngumiti, may ilan na umirap. Ngunit karamihan ay piniling makinig. "Imagine that!" Dagdag pa ni Bianca. "Ako, magiging girlfriend ng taong magmamana ng Crown Tech? Ibig sabihin, darating ang araw, ako rin ang magiging, queen dito sa kumpanya." Tumawa pa siya ng malakas, sabay halik sa pisngi ni Victor. Si Victor naman ay ngumiti at umiling na para bang nahihiya, pero halata ang kayabangan sa kanyang mga mata. "Huwag mo naman masyadong i-broadcast, Bianca. Pero, hindi rin naman malayo." Mula sa gilid, nakita ni Bianca si Adrian na tahimik lang na naglilinis. Biglang nagdingning ang mga mata niya sa ideya ng panibagong biro. At kung ikukumpara sa iba dyan, sabay turo kay Adrian, "Ako talaga ang winner. Imagine nyo, dati, ito lang ang kasama ko. Isang janitor na walang mararating. Buti na lang at nagising ako sa katotohanan. Kaya ngayon, level up na ako." Nagkatawanan pa ang ilang empleyado, lalo ng mga kasamahan ni Bianca na gustong makisakay. "Basurero noon, basurero pa rin hanggang ngayon," dagdag ni Bianca. "Habang ako, kasama ko na ang lalaking magmamana ng milyon-milyon." Si Victor ay tumawa at sabay sumabat. Wala namang masama sa pagiging janitor, kung doon ka lang nakalaan. Tumitig siya kay Adrian sabay umaling. Pero hindi lahat ng tao kayang sumabay sa taas. Kumbaga sa hagdan, may mga taong hanggang paunang baitang lang. Ang yabang talaga ni Bianca. Bulong pa ng isa. Pero kung totoo nga tagapagmana yung si Victor, baka tama nga siya. Kawawa naman yung janitor. Ang tahimik lang pero ginagawang katatawanan. Si Mara na naroon din at naglilinis ng mesa ay hindi na nakatiis. Tumitig siya kay Bianca ngunit pinigilan muna ang sarili. Hindi niya gustong lumala ang gulo. Ngunit sa puso niya, nagsisindi na ng apoy ng pagtatanggol. Sa gitna ng tawanan at bulungan, nanatiling kalmado si Adrian. Pinahid niya ang mop, inayos ang sahig, at hindi nagbigay ng reaksyon. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bawat salitang ibinabato. Kung alam niya lang ang katotohanan, bulong niya sa sarili. Kung alam niya lang kung sino talaga ako, titigil kayo sa kayabangan ninyo. Pero hindi pa ngayon.
Hahayaan ko na muna kayo magpakalunod sa elasyon ninyo. Hindi pa nakontento si Bianca. Lumapit siya kay Adrian at tumayo sa harap niya. Nakatukod ang mga kamay sa bewang. Adrian, malakas niyang sabi. Nakikita mo ba? Hindi kita pinili kasi alam kong wala kang maibibigay. Ngayon, patunay na tama ang desisyon ko. Tingnan mo naman ang boyfriend ko, oh. Future tagapagmana ng Countech. Ikaw, hanggang mop lang talaga. Tumawa pa si Victor, sabay tapik kay Bianca sa balikat. Well, sabi nga nila, kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Kaya kung walang pangarap, walang mararating. Hindi na rin nakatiis si Mara. Lumapit siya kay Adrian at marahang hinawakan ang balikat nito. Hayaan mo sila, Adrian. Mahinang sabi niya. Hindi sa posesyon na susukat ang tao, kundi sa ugali. Napatingin si Adrian sa kanya. Sa mga mata ni Mara, nakita niya ang respeto at malasakit na hindi niya matatagpuan sa iba. Ngumiti siya ng bahagya at sa unang pagkakataon, nakaramdam ng gaan sa bigat ng loob. Umalis sina Bianca at Victor. Iniwan ang lobby na puno ng bulungan. Ngunit sa likod ng lahat, naramdaman ni Adrian ang pag-igting ng laban sa kanyang dibdib. Kung ito ang pinagmamalaki nila, mas lalo kong makikita kung sino talaga sila. Huwag lang silang magulat kapag dumating ang araw ng revelasyon. At mula sa di kalayuan, si Mara ay tahimik na nakatingin kay Adrian at iniisip. Malakas ang kutob ko. May tinatago tong taong to. Hindi siya ordinaryong janitor lang. At barang alaw, lalabas din ang katotohanan. Mataas ang araw at oras ng tanghalian sa Countech Corporation. Karaniwang puno ng tao ang kantin tuwing ganitong oras. Mga empleyado mula sa iba't ibang departamento. Nag-uusap-usap tungkol sa trabaho, nagbibiro at nagpapahinga. Ang ingay ng mga tray at kutsara ay humahalo sa halakhakan. Nagbibigay ng buhay sa malaki at modernong silid kainan ng kumpanya. Pumasok si Adrian, dalang maliit na baong nakaplastik lang. Nilapag niya ito sa isang sulok sa mesa, malayo sa karamihan. Nakasanayan niya nang huwag makihalo sa iba. Mas pinipili niyang kumain ng tahimik. Ngunit sa araw na iyon, hindi siya makakaligtas sa panibagong eksena. Kasabay ng kanyang pag-upo ay dumating sina Bianca at Victor. Magkasabay silang naglakad, parang mga artista sa entablado. Habang ang ilay empleyado ay agad naman na lumapit para bumati. Nakangisi si Bianca. Kitang-kita ang kasabikan na muling gumawa ng eksena. Uy guys! Sigaw ni Bianca. Ang dami palang pagkain ngayon. Perfect para sa lunch date namin ni Victor. Kaya lang may isang hindi bagay dito. Sabay-sabay na napatingin ng mga tao kung saan siya nakatingin. Kay Adrian, nakasalukuyang nagbubukas ng plastic ng kanyang baon. Grabe, look at that! Malakas na sabi ni Bianca, sabay turo kay Adrian. Sardinas sa plastic lang ang lunch? Hindi man lang marunong gumamit ng lunchbox. Janitor mode talaga. Tumawa ang ilan, pilit na nakikisabay. Sumabat si Victor, nakataas ang kilay. Baka nga naman, baka yan ang tunay na standard meal ng mga hampas lupa. Sardinas at kanin sa plastic. Pang mop boy deluxe. Nagtawanan ng mga kasamahan. Mas lalong lumakas ang loob ni Bianca. Tama! Alam niyo ba, dati sinasama ko yan sa restaurant. Pero ngayon, kantin na nga, hindi pa rin makasabay. Buti na lang iniwan ko siya, no? Imagine kung dito ako babagsak. No way! Lumapit si Bianca sa mesa ni Adrian, sabay dampot sa plastic na baon niya. Ano ba to? Sardinas ulit? Araw-araw na lang ba? Baka naman sardinas lang dumadaloy dyan sa dugo mo. Tumawa si Victor at sinabayan ng biro. Siguro nga. Alam mo Bianca, buti na lang ikaw ang kasama ko ngayon. Kung hindi, baka pati ako nahawa sa pagkamiserable ng buhay niya. Naghalakhakan muli ang ilan.
habang si Adrian ay tahimik lang. Pinagmamasdan ng baon niyang kinuha ni Bianca. Hindi na siya gumante, hindi siya sumigaw. Tinitigan lang niya ang dating kasintahan at dahan-dahan bumulong sa sarili. Sige lang, ipahiya mo pa ako. Magbilang ka ng araw. Ngunit bago pa tuluyang mabura ang dignidad ni Adrian, biglang tumayo si Mara. Mula sa kabilang mesa naman, dala ang sariling tray ng pagkain. Lumapit siya kay Bianca at Victor na nooy abala sa pagtawa. Enough! Malakas na boses naman ni Mara, dahilan para tumahimik ang buong kantin. Ang lahat ay napalingon. Tinuro niya si Bianca, diretsong titig. Hindi kayo nakakatawa? Ang pang-iinsulto sa kapwa, lalo na sa harap ng maraming tao, hindi yan nagpapakitang magaling kayo. Nagpapakita lang yan ng kababawan ninyo. Nagulat ang lahat. Bihirang may lumaban kay Bianca, lalo na't nakapulupot kay Victor ang bagong manager. Namula naman sa inis si Bianca. At ikaw naman, Mara, bakit pa nakikisaw-saw ka? Janitress ka lang din naman ah. Dapat nga kakampi ka sa amin. Pero pinagtatanggol mo pa ang lalaking walang kwenta. Ngumisi si Victor. Kung ako sa'yo, magtatrabaho ka na lang. Hindi mo alam kung sinong pinagtatanggol mo. Isa lang siyang bigong lalaki na hindi marunong mangarap. Hindi umatras si Mara. Oo, janitress lang ako. Pero kahit janitress lang ako, alam kong mali ang panlalait. Mas mabuti pa nga janitress at janitor na nagtatrabaho ng marangal kesa sa mga taong katulad ninyo na may posisyon na pero ginagamit lang naman para manghamak ng kapwa. Tumahimik ang lahat. Ang mga kasamahan na kanina ay tumatawa, ngayon ay hindi na makatingin. Ang ilan napayuko pa sa hiya, tila natauhan sa katotohanan ng sinabi ni Mara. Napatingin si Adrian kay Mara. Sa unang pagkakataon, may isang tao na hindi lang basta ngumiti o nagpakita ng awa. May isang taong tumayo, nagsalita at ipinaglaban siya. Dama niya ang init sa kanyang dibdib, hindi ng galit kundi ng pasasalamat. Hindi ako nag-iisa, bulong niya sa sarili. Ngumiti siya ng bahagya kay Mara, ngunit hindi nagsalita. Pinili niyang manatiling tahimik dahil alam niyang sa araw na yon, sapat na ang boses ni Mara para tumigil ang lahat. Namula si Bianca at mabilis na ibinalik ang plastic ng baon kay Adrian. Hindi siya sanay na napapahiya sa harap ng marami. Si Victor naman ay hindi na nagsalita pa at hinila siya palayo. Tahimik ang buong kantin. Walang nagsalita, ngunit halata sa mga tingin ng mga tao na nabago ang pananaw nila. Si Mara naman ay bumalik sa kanyang mesa, ngunit bago pa siya makaupo, nilapitan siya ni Adrian. Mahinang sabi niya, "Salamat, Mara. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo." Ngumiti naman si Mara, nakatingin ng diretso sa kanya. "Huwag mo hayaan na tapakan ka nila. Adrian, may halaga ka. Higit pa sa iniisip nila." At sa mga salitang yon, unti-unting nabuo ang isang pagkakaibigang magbibigay ng lakas kay Adrian sa kanyang lihim na laban. Isang hapon sa Crown Tech Corporation, abalang lahat sa paghahanda para sa paparating na anniversary party ng kumpanya. Ang mga tarpaulin na kailangang ayusin, mga dekorasyon na kailangang ikabit, at mga gamit na dapat linisin. Sa gitna ng lahat ng ito, si Adrian ay tahimik na naglilinis ng sahig sa hallway, dala ang mop at timba gaya ng nakasanayan. Ngunit sa pagkakataong iyon, may plano na namang kalokohan si Victor. "Adrian!" Malakas na tawag ni Victor mula sa dulo ng pasilyo. Lahat ng empleyado ay napalingon. Bitbit niya ang isang kahon. At sa loob nito ay may makukulay na costume para sa mga gagamitin sa rehearsal ng event. "Halika rito, may bago akong assignment para sa'yo." Aniya at nakangising parang may binabalak. Tahimik na lumapit naman si Adrian dala ang mop. Ano po yun, sir?" Mahinahon niyang tanong. Kinuha ni Victor ang isa sa mga costume mula sa kahon.
Isang makukulay na clown suit na may malaking pulang ilong at sombrerong parang sa perya. Inabot niya ito kay Adrian. Isuot mo to habang naglilinis. Para naman may kaunting entertainment ang lahat. Nakakabagot kasi ang trabaho mo. Agad na nagsipagtawanan ng mga empleyado. Clown janitor? Naku, bagay na bagay. Sigaw ng isa. Uy, sakto. May theme party pala tayo. Janitor edition. Dagdag ng iba. Sa gitna ng tawanan, dumating si Bianca. Nakataas ang kilay at biglang pumulupot ang braso kay Victor. Nang makita niya si Adrian na nakatayo roon habang hawak ang costume, lalo siyang naaliw. Oh my God! Ani Bianca sabay tawa. Adrian, bagay na bagay sa'yo yan. Alam mo ba, buti na lang talaga iniwan kita noon. Kung hindi, baka pati ako. Pinagtatawanan na ngayon. Imagine, boyfriend na naka-costume habang nagmamop sa sahig. Ew! Muling nagalakaka ng mga tao. Tahimik lamang si Adrian. Mahigpit ang hawak sa mop. Ramdam niya ang pang-uuyam. Ramdam niya ang bawat salitang tumatama sa kanyang dignidad. Ngunit sa halip na sumagot o magalit, pinili niya magsalita ng mahinahon. Kung yan pong utos ninyo, susundin ko. Kinuha niya ang costume at dahan-dahang isinuot ito. Habang ginagawa niya ito ay mas lalo pang lumakas ang tawanan ng mga nakapaligid. May kumuha pa nga ng litrato gamit ang kanilang cellphone para ipakita sa iba mamaya. Si Bianca halos hindi makapigil ng sarili sa kakatawa. Sabi ko na nga ba, hanggang pagpapatawa ka na lang talaga, Adrian. Buti na lang talaga at si Victor ang pinili ko. Naho, kung hindi, baka pati future ko magiging clown na rin. Mula sa di kalayuan, si Mara naman ay tahimik na nakamasid. Nakita niya kung paanong pinagkaisahan si Adrian at nakita niya rin kung paano ito nagbibigil ng galit. Naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang ito simpleng utos, kundi tahasang pambabastos sa dignidad ng isang tao. Hindi siya nakatiis. Lumapit siya at marahas na kinuha ang cellphone ng isa sa mga tumatawa. Ano ba? Wala kayong karapatan na gawing katatawanan ng isang tao na nagtatrabaho lang naman ng marangal. Natahimik ang ilan, ngunit nagsalita si Victor. Relax, Mara. It's just a joke. Wala namang masama kung mag-e-enjoy ang lahat, diba? Ngunit mabilis siyang sinagot ni Mara. Hindi biro ang dignidad ng tao, Sir Victor. At lalo na kung ginagamit mo ang posisyon mo para ipahiya ang iba. Hindi yan nakakatawa. Yan ang kabastusan. Ngunit bago pa lumaki ang gulo, tumangin si Adrian kay Mara at bahagyang umiling. Para bang sinasabi niyang, hayaan mo na muna, hindi pa oras. Kaya't kahit masama ang loob, umatras si Mara at bumalik sa kanyang pwesto. Ngunit hindi maalis ang apoy ng galit sa kanyang dibdib. Samantala si Adrian, suot ang clown costume, itinuloy ang paglilinis ng sahig. Tahimik, walang imik, ngunit sa bawat pagkaplos ng mop, parang hinuhulma niya ang sarili sa panibagong antas ng pagtitiis. Habang naglilinis si Adrian, humarap si Bianca sa mga empleyado. Nakikita niyo na ba ngayon? Itong ex ko, basurero, janitor, at ngayon, clown. San pa kayo nakakita ng ganitong level ng downgrade? Kaya mga girls, take note ha, huwag kayong magsasayang ng oras sa mga lalaking walang future. Tumawa siya ng malakas, sabay halik kay Victor. See? Ako, I made the right choice. Tagapagmana ng Crown Tech versus Janitor Clown? Winner na ako. Sa gitna ng tawanan, pinikit ni Adrian ang kanyang mga mata. Oo, pagtawanan niyo ako. Saktan niyo ang pride ko. Pero darating ang araw, kayong lahat ang mahihiyang tumingin sa akin. At sa oras na yon, hindi ko na kailangang magpaliwanag. Katotohanan na mismo ang magsasalita. Kinabukasan matapos ang eksena ng clown costume, nagpatuloy ang araw ni Adrian na tila ba walang nangyari. Ngunit sa loob-loob niya,
Ramdam pa rin ang bigat ng kahihiyan. Sa bawat tingin ng mga kasamahan, pakiramdam niya ay may bulong na nakatago. Mga gising patagong bumabalik sa alaala ng kanyang panliliba kahapon. Habang tanghali na, nagtungo naman siya sa kantin. Subalit paglapit niya sa tray line, ramdam niya ang mga matang nakatitig. May mga pabulong na tawa. May mga pasimple na kuha ng litrato mula sa malayo. Nakita niya si Bianca na may hawak na iced coffee. Nakangising parang nang aasar. Si Victor naman, abala sa pagbibigay ng utos sa ibang staff. Ngunit tuwing napapatingin kay Adrian ay nakangisi rin. Dahil sa pikat ng sitwasyon, hindi na naglakas ng loob si Adrian na pumila para bumili ng pagkain. Dumiretso na lamang siya sa gilid at umupo. Nagkunwaring may inaayos sa cellphone kahit wala naman siyang mabuksan. Habang nakaupo siya, biglang lumapit si Mara. Dala ang tray ng pagkain. May 2 pinggan ng ulam, 2 kanin, at 2 baso ng sabaw. Adrian, malumanay niyang sabit inilapag ang tray sa mesa. Kumain ka na. Hindi ka pwedeng magugutom dahil lang sa mga taong walang respeto na yun. Nagulat pa si Adrian. Bahagyang napaangat ang kilay. Mara, para saan to? Dapat sa'yo to ah. Ngumiti naman si Mara. 2 naman ang kinuha ko. Isa talaga, para sa'yo. Alam kong kanina ka pa nag-iisip kung paano makakakain ng hindi ka pinagtatawanan. Kaya nauna na akong kumuha. Walang makakapansin kung sabay tayong kakain. Sandaling natigilan si Adrian. Sanay siyang tiisin ang lahat. Sanay naman siyang walang kakampi. Ngunit sa simpleng pag-abot ng pagkain, ramdam niya ang malasakit na matagal nang nawala sa buhay niya. Salamat Mara ha. Mahina niyang sabi na halos pabulong. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Hindi ko kailangan gawin, oo, sagot ni Mara. Sabay tingin sa kanya ng diretsyo. Pero gusto kong gawin. Dahil alam kong hindi tama ginagawa nila sa'yo. At alam kong tao ka rin na may karapatang kumain ng maayos at tratuhin ng may dignidad. Sabay silang kumain. Habang umuuya, napansin ni Adrian kung gaanong kasimple si Mara. Hindi ito nahihiyang gumamit ng ordinaryong kutsara at tinidor na may gasgas na. Hindi nahihiyang kumain ng ulam na hindi sosyal. Sa bawat kagat, may ngiti siyang inaalok kay Adrian. Para bang sinasabing, normal lang ang lahat, wala kang dapat ikahiya. Sa gitna ng kanilang pagkain, may mga empleyadong napatingin. May ilan pang nagbulungan. Uy, yung janitor may ka-table na. Teka, hindi ba't yung janitress din yung kasama niya? Aba, bagay pala sila. Ngunit hindi iyon alintana ni Mara. Mas nakatuon siya kay Adrian na unti-unting lumuluwag ang dibdib habang kumakain. Habang tinitingnan niya si Mara, napansin ni Adrian ang liwanag sa mga mata nito. Iba ang aura ni Mara. Hindi pa sosyal, hindi mapagmataas, hindi naghahabol ng kayamanan. Sa halip, kontento siya sa simpleng buhay at mas pinahahalagahan ang respeto sa kapwa. Unti-unti lumambot ang puso ni Adrian. Hindi niya maipaliwanag, ngunit habang nakikita niyang ipinagtatanggol siya ng dalaga at inaaabot sa kanyang maliit na kabutihan, para bang may nawalang parte ng puso niya na ngayon ay muling bumabalik. Adrian, panimula ni Mara habang nag-aayos ng tray. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo rito, pero sana wag kang mawala ng loob ba? Ang trabaho hindi nakabase sa dignidad ng tao yan. Ikaw mismo magtatakda ng halaga mo. Tahimik lamang si Adrian, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Alam mo Mara, matagal na akong walang naririnig na ganyang mga salita. Salamat dahil hindi mo ako tinitingnan gaya ng ginagawa ng iba. Ngumiti naman si Mara. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ako katulad nila. At dahil nakikita ko, mas higit ka pa kaysa sa tingin nila sa'yo. Pagkatapos silang kumain, sabay silang bumalik sa trabaho. Ngunit sa isip ni Adrian, may kakaibang gaan na hindi niya ramdam dati. Sa bawat tingin niya kay Mara,
may apoy na unti-unting nabubuo. Hindi apoy ng galit, kundi apoy ng paghanga. Mara, bulog niya sa sarili habang nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Baka ikaw nang sagot sa tanong na matagal ko nang hinahanap. Kung sino man ang handang tumanggap sa akin, kahit wala akong kayamanan. Habang tinatapos ang kanyang trabaho, dumaan muli si Bianca at Victor. Tulad ng nakasanayan, nakataas ang kilay ni Bianca. Tila ba may hinahanap na pagkakamali. Ngunit nang mapansin niyang sabay na kumakain sina Mara at Adrian kanina, lalong nag-apoy ang kanyang mga mata. Aba, bulong niya kay Victor. May kakampi na pala si Mapboy. Tingnan nga natin kung tatagal ang drama na lang dalawa. Ngumisi si Victor. Hayaan mo na. Mas magiging masayang palabas kung may kasama siyang defender. Mas madali silang mababasag kapag dalawa silang nakataya. Hindi nila alam, sa bawat pagtatangkang ipahiya si Adrian, mas lalo lang lumalalim ang ugnayan niya kay Mara. Isang ugnayang magsisilbing lakas niya sa oras ng malaking revelasyon. Gabi na sa Crown Tech Corporation. Halos lahat ng empleyado ay nakauwi na, maliban sa ilang janitor na naglilinis ng opisina. Sa dulo ng hallway, abala si Adrian sa pagpupunas ng salamin, habang si Mara na may nag-aayos ng mga basura sa gilid. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng walis at mop ang maririnig. Pagod na pagod si Adrian. Ngunit tila ba hindi sa pisikal na gawain kundi sa bigat ng kanyang dibdib. Mula nang dumating siya bilang janitor, sunod-sunod ang pang-iinsulto at pambabastos na natanggap niya mula kay Bianca at Victor. Kung hindi lang dahil sa presensya ni Mara, baka matagal na siyang sumuko. Ngunit ngayong silang dalawa lang magkasama, parang gusto niyang maglabas ng laman ng kanyang puso. Adrian, mahinang tawag ni Mara habang nagtatali ng basura. Napapansin ko lang, lagi ka yatang tahimik. Kahit binabastos ka na, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nasasaktan? Uminto si Adrian sa ginagawa. Pinagmasdan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Nasasaktan naman ako, oo. Pero mas pinili ko na lang na manahimik. Kasi kung sasagot ako, baka lalo lang silang matuwa. At saka sanay naman na ako, Mara. Lumapit si Mara at inilapag ang sako ng basura sa gilid. Sanay na? Paano ka nasanay sa ganyang klaseng pang-aapi? Umupo si Adrian sa tabi ng timba at pinisil ang mga palad niya. Mabigat ang kanyang tinig na magsalita. Alam mo, Mara, minsan naniniwala akong sapat ang pagmamahal para manatili ang isang tao. Pero nagkamali ako. Napatingin si Mara at nakikinig ng mabuti. Si Bianca, nagpatuloy si Adrian. Minahal ko siya noon. Binigay ko ang lahat ng kaya ko. Oras, effort, pangarap. Pero alam mo kung bakit niya ako iniwan? Dahil wala akong pera. Dahil wala akong power. Ang sabi niya sa akin, hindi kita pwedeng mahalin habang wala kang maipoprovide. Huminto siya saglit. Parang nagbabalik ang lahat ng sakit. At mula noon, natutunan kong hindi lahat ng tao totoo kapag walang nakuhang kapalit. Tahimik naman si Mara habang nakikinig. Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay marahan siyang umupo sa tabi ni Adrian. Pinagmasdan niya ang lalaking nasa harap niya. Matapang ito, pero sugatan. Malakas pero may tinatagong kahinaan. Alam mo, Adrian, wika niya matapos ang ilang segundo. Naiintindihan ko ang sakit na dinadala mo. Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat. Yung sugat na iniwan ng taong minahal mo, yun ang pinakamahirap gamutin. Nagkatinginan sila. Kita ni Mara ang lungkot sa mga mata ni Adrian. Ngunit higit pa roon, nakikita niya ang dignidad ng isang taong hindi pinipiling lumaban gamit ang galit. Hinawakan ni Mara ang kamay ni Adrian, marahang pinisil. Oo, nakakalungkot. Oo, masakit. Pero hindi ibig sabihin na wala kang pera. Wala ka na ring halaga.
Hindi mo ba napapansin? Kahit anong gawin nila na pag-iinsulto ka, hindi mo pa rin binibitawan ng respeto mo sa sarili mo. At para sa akin, mas mahalaga yan kesa sa lahat ng pera sa mundo. Kinurot naman ang puso ni Adrian sa mga salitang yon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang tao na hindi nakatingin sa kakulangan niya, kundi sa kung ano ang meron siya, ang kanyang dignidad. Dahan-dahan nagsalita si Adrian. Mababa ang boses. Mara, minsan tinatanong ka sa sarili ko, may halaga ba talaga ako? Kung ang lahat ay nakikita ko bilang janitor lang, wala ba nakakakita kung sino talaga ako? Ngumiti si Mara. May bakas ng tapang sa kanyang mga mata. Ako, Adrian, nakikita ko. Hindi kita tinitingnan bilang janitor lang. Nakikita ko ang tao na may tibay, may respeto, at higit sa lahat, may pusong hindi natitinag kahit binabato na ng lahat. Habang nakikinig siya kay Mara, naramdaman ni Adrian ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi lamang ito basta pasasalamat. May bagong pintig na nagsisimulang tumibok. Isang damdaming matagal nang hindi niya ininda matapos siyang iwan ni Bianca. Hindi niya agad kayang bigkasin. Ngunit sa kanyang mga mata, unti-unting lumalabas ang paghanga. Mara, bulong niya sa sarili. Bakit parang sa bawat salita mo, bumabalik ang tiwala ko sa sarili ko? Tumayo si Mara at inabot ang kamay ni Adrian para tulungan siyang bumangon. Tara na, tapusin na natin to. Bukas na naman may laban ka. Huwag mong kakalimutan, di ka nag-iisa. Napangiti si Adrian at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ito pilit. Hinawakan niya ang kamay ni Mara at sa simpleng haplos na iyon, dama niya ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng kayamanan o posisyon. Ang tunay na respeto at malasakit. Habang lumalabas silang dalawa sa hallway, naiwan sa likod ang mga alaala ng sakit na ibinahagi ni Adrian. Ngunit kasabay ng pag-alis nila, dala nila ang panibagong simula. Isang pagkakaibigang unti-unti nang nagiging mas malalim. Mainit ang simoy ng hangin nang pumasok si Bianca sa opisina kinabukasan. Nakasuot ito ng bagong designer dress na halatang ipinagawa pa para sa isang espesyal na okasyon. Nakataas ang baba niya at sa kamay ay hawak ang isang gintong sobre na kumikislap sa liwanag. Kasabay niyang dumating ay si Victor. Nakangisi at naglalakad na parang hari ng kumpanya. Good morning everyone! Malakas na bati ni Bianca. Halos lahat ng empleyado ay napatingin. Guess what? May bago akong dala na siguradong ikakainggit ninyo. Ibinuka niya ang sobre at ipinakita ang makintab na invitation card. Nakalagay sa harap nito, Crown Tech Corporation 30th Anniversary Grand Gala. Hindi basta-bastang okasyon to mga besh. Patuloy pa ni Bianca. Malakas ang boses para marinig ng lahat. Ito ang pinakamalaking event ng kumpanya ngayong taon. Mga investors, VIPs at lahat ng big bosses ay nandoon. At syempre, kami ni Victor, invited as special guests. Napangiti pa si Victor. Mayabang ding tumayo. Oo, makakasama namin mismo ang board of directors. Isang malaking oportunidad para lalo kaming makilala. Imagine, dagdag ni Bianca, nakapulupot pa sa braso ng nobyo. Sa loob lamang ng isang gabi, makakasama ko ang mga elite habang nagsha-champagne at nakikipag-networking. Hindi lahat ng mga tao may ganitong pagkakataon na. Nagpalakpakan at nagbulungan ng mga empleyado. May halong inggit at paghanga sa kanilang mga mukha. Habang patuloy ang pagyayabang, napansin ni Bianca si Adrian na tahimik na naglilinis sa gilid. Pinupunasan ng sahig malapit sa lounge. Bigla namang kumislap ang kanyang mga mata. Oh my God! Ani Bianca sabay turo kay Adrian. Kawawa naman ano? Habang kami ni Victor nakikipag-party sa mga elite, ito si ex ko, janitor lang, hindi invited. Kasi obviously,
Wala naman siyang karapatang makihalo sa mga sosyal. Tumawa ang ilan. Oo nga, hindi bagay ang mop sa Grand Gala. Sigaw pa ng isa. Si Victor ay nakisakay din. Kung sakali man na papasukan siya, baka isipin doon ng mga tao na waiter siya. O di kaya tagalinis ng venue. Hindi bagay sa kanya ang nakatuksido, no? Bagay sa kanya, ang hawak ay walis. Naghalaka ng mga empleyado. Tahimik lamang si Adrian, walang imik. Pinagpatuloy niya ang pagpupunas ng sahig. Ngunit sa kanyang mga mata, may ningning na tila apoy na naghihintay ng tamang oras. Sige, magyabang pa kayo. Sa tamang panahon, sa mismong gala na ipinagmamalaki ninyo, ang magiging entablado ng katotohanan. Hindi na rin makatiis si Mara na noon ay nakaupo at kumakain ng sandwich sa gilid. Tumayo siya at lumapit sa kanila. Ma'am Bianca, Sir Victor. Panimula niya diretso ang boses. Bakit ba kailangan niyo pang ipang-insultong invitation na yan? Oo, grand event nga siya. Oo, mayayaman lang nandoon. Pero, hindi naman ibig sabihin nun. Dapat maliitin niyo ng iba. Umira pa si Bianca. Mara, huwag ka nang makasawsaw. Janitress ka lang, diba? Katulad niya. Hindi ka rin invited. Ano bang alam niyo sa mga ganyang event? Mumisi si Mara. Matapang na nakatingin. Alam ko na ang respeto hindi nadadala sa invitation. Hindi rin ito nasusukat sa suot mong damit o sa hawak mong card. At alam ko rin na kahit janitor o janitress kami, hindi kami mas mababa bilang tao. Halos pasabog na ang tawa ni Bianca. Narinig niyo yon, guys? Nakakatawa talaga. Itong dalawang janitor talaga na to pinagtatanggol pang isa't isa. Siguro sa gala kung sakali makapasok sila, baka sila pang maglilinis sa mga kalat natin. Si Victor naman ay sumakay pa. Exactly. Hindi lahat ng tao pwedeng sumama sa elite gatherings, ano? May kanya-kanyang lugar ang bawat isa. At para sa kanila, ang lugar nila ay nasa likod, naglilinis, nag-aayos, nagbubuhat, at hindi sa spotlight. Nang makaalis sina Bianca at Victor, lumapit si Mara kay Adrian. Adrian, huwag mong didibdibin ang sinabi nila. Hindi invitation ang basihan ng halaga ng tao. Ngumiti naman si Adrian. Bahagya lang. Alam ko naman, Mara. At salamat. Pero minsan, kailangan ko lang talagang tiisin ang lahat ng to para makita ko kung sino ba ang tunay na totoo. Hindi na nagtanong pa si Mara. Ngunit sa kanyang puso, mas lalo niyang naramdaman ang paghanga kay Adrian. Isang lalaking kayang tiisin ang lahat ng sakit. Hindi dahil sa mahina siya, kundi dahil malakas ang loob niya na hintayin ang tamang panahon. Malapit na ang ingrading anniversary party ng Crown Tech Corporation. Ang buong gusali ay abala mula sa mga empleyadong naghahanda ng mga report para sa VIPs hanggang sa mga utility staff na nagsisiguro na makintab ang bawat sulok ng opisina. Lahat ay nagmamadali, puno ng excitement at pressure. Ngunit sa gitna ng preparasyon, may isang taong sinadyang gawing sentro ng trabaho si Adrian. Adrian! Malakas na tawag ni Victor habang hawak ang clipboard. Halika rito, may ipapagawa ako sa'yo. Agad namang lumapit si Adrian. Dala ang kanyang mop at timba. Ano po yun, sir? Mahina niyang sagot. Itinuro ni Victor ang mga kahon ng dekorasyon at sound equipment na nakapatong sa gilid. Halos doble ng katawan ng laki ng mga ito at halatang mabibigat. Ikaw ang magbubuhat ng lahat ng yan papunta sa function hall. Walang ibang gagalaw dyan kundi ikaw. Kaya bilisan mo. Huwag mong sayangin ng oras. Nagbulungan ng ilang staff. Halata nilang hindi iyon gagawin para sa isang tao lang. Lalo na't sobrang bigat. Ngunit dahil si Victor mismo ang nag-utos, wala ni isang naglakas ng loob na sumuway. Kasabay ng paglapit ni Bianca, mas lumala ang eksena. Nakapamewang siya, nakatingin kay Adrian na para bang pinapanood ang isang alipin.
Bagay sa'yo yan, Adrian. Ni Bianca sabay tawa. Magkakakalyo lang naman ang kamay mo. Kaya bakit iniwan noon? Ano bang maibibigay ng lalaking puro pawis at kalyo lang ang puhunan? Tumawa ang ilan. Nakisakay sa biro. Si Victor naman ay ngumisi at tumango. Exactly. Gawin mo na lang kung saan ka nababagay. Ang magbuhat at maglinis. Leave the big jobs and big decisions to us. Dahan-dahang binuhat ni Adrian ang unang kahon. Mabigat ngunit hindi siya nagreklamo. Habang naglalakad siya papunta sa function hall, ramdam niya ang mga matang nakatitig. May ilan na naaawa, may ilan na natatawa. Look at him, bulong ng isang empleyado. Parang alipin na pinapahirapan. Pero grabe, ang lakas din niya. Inibiro yung bigat na kahon na yun. Ngunit higit sa lahat, malinaw ang tawa ni Bianca sa background. Kaya ka iniwan eh. Adrian, dahil hanggang ganyan ka na lang. Samantalang ako, kasama ko ng future na tagapagmana ng Crown Tech. Nasa gitna si Mara, pinagmasdan ng lahat. Gusto niyang tulungan si Adrian. Ngunit natatakot siyang pagalitan ni Victor kung makikisali man siya. Gayunpaman, hindi niya na maiwasang mapuno ng galit sa ginagawa ng dalawa. Hindi to tama, bulong niya sa sarili. Ginagamit na lang trabaho para apihin siya. Habang bitbit ni Adrian ang pangalawang kahon, mabilis na lumapit si Mara. Adrian, tulungan na kita. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Victor. No, Mara. Hindi mo tatrabaho. Siya lang ang gagawa niyan. Para may silbi naman siya rito. Pinawisan si Adrian. Nanginginig ang braso sa bigat ng binubuhat. Ngunit hindi niya hinayaan na makita ang lahat ng kahinaan niya. Pinilit niyang manatiling tuwid ang likod. Matatag ang lakad. Ito ang gusto nila. Ang makita ako mahina. Pero hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan. Nang maibaba niya ang kahon sa function hall, saglit siyang tumigil para magpahinga. Ngunit bago pa siyang makahinga ng maluwag, narinig niya ulit ang boses ni Bianca. Ano ba talaga, Adrian? Dati pa kitang kilala. Puro ka naman pangarap eh. Puro kang walang kayang patunayan. Kaya nga hindi kita pinili eh. Mas bagay ka sa map kesa sa akin. Hindi lahat ng staff ay natuwa sa eksenang iyon. May ilan na tahimik na nakaramdam ng hiya para kay Adrian. May isang empleyado naman ang bumulong. Hindi naman tama to. Pwede namang hatiin ang trabaho. Ngunit dahil sa takot sila kay Victor, nanatili silang walang imik. Si Mara lamang ang hindi nakapagtimpe. Nilapitan niya si Adrian matapos niyang ibaba ang isa pang kahon at iniabot ang bote ng tubig. Adrian, sabi niya, huwag mong pilitan. Baka bumigay ang katawan mo. Ngumiti si Adrian, pawisan at pagod. Kaya ko, Mara. Hindi ako papayag na makita nilang natalo ako. Nang matapos ni Adrian ang lahat ng pagbubuhat, basang-basa siya ng pawis. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, lumapit muli si Bianca at Victor. Well, ani Victor na nakangisi. At least may silpi ka rin. Hindi man sa boardroom, pero sa pagbubuhat ng kahon. Pasok ka. Tumawa si Bianca at sinampal ng mahina ang balikat ni Victor. Oo nga, kung sa bagay, kahit papaano may purpose na pala si Adrian. Magkakakalyo nga lang ang kamay niya habang buhay. Tahimik pa si Adrian. Pinahid ang pawis sa noo. Ngunit sa loob niya, mas lalo lang siyang tumatatag. Kung alam niya lang ang katotohanan, hindi niya na sana ginawa ito. Sa tamang oras, sa harap ng mismong gala na ipinagmamalaki ninyo, kayong mapapahiya. At sa tabi niya si Mara ay nakatitig pa rin, hindi na lamang bilang kaibigan, kundi bilang isang taong unti-unti nang nakikita ang tunay na halaga ng binata. Abalang buong opisina sa huling preparasyon para sa engrandeng Crown Tech 30th Anniversary Gala.
Sa bawat sulok may nag-aayos ng dekorasyon, may nag-aayos ng dokumento at may nag-eensayo ng programa. Ang tensyon ay ramdam ng lahat, lalo na't inaasahang dadalo ang malalaking investors mula sa iba't ibang bansa. Sa gitna ng kasiglahang iyon, muling napiling target ng pambabastos sina Adrian at Mara. Adrian! Malakas na sigaw ni Victor mula sa function hall. Bakit ba ang bagal mo? Hindi ka ba marunong magtrabaho ng mabilis? Agad namang lumapit si Mara. Nagmamadaling nagdala ng mga basahan para tulungan si Adrian sa paglilinis ng sahig. Ngunit mabilis siyang napansin ni Victor. At ikaw naman, Mara. Dagdag niya na nakataas ang kilay. Bakit ka ba nakikisawsaw? Gusto mo bang sabihin ko kung paano magpatakbo ng event? Janitress ka lang naman Huwag kang makialam dyan. Tahimik lang si Mara. Pinili sanang hindi sumagot. Ngunit halatang nasaktan siya sa tono at salita ng manager. Sa gitna ng tensyon, biglang dumating ang isang matangkad na lalaki na may kasamang interpreter. Nakasuit siya at halatang banyaga. Siya, si Mr. D, isa sa mga pinakamalaking investors ng kumpanya mula sa South Korea. Good afternoon, magalang na sabi ng interpreter. Mr. D just arrived to inspect the venue before the gala. Agad na nagbago ang kilos ni Victor. Mula sa pagiging palamura, bigla siyang naging magalang. Oh, Mr. Lee! Welcome! It's an honor to have you here. Please let me show you around. Ngunit bago pa sila makalayo, napansin ni Mr. Lee ang eksena. Si Mara nakayuko, hawak ang basahan. At si Adrian, tahimik na naglilinis habang pinagagalitan. What's happening here? Tanong ni Mr. Lee sa interpreter. Napalunok naman si Victor, pero agad na nagsalita. Oh, nothing serious. Just disciplining the janitors. Sometimes they need to be reminded of their place. Ngumiti si Mr. Lee. Ngunit halatang may curiosity sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Mara at nagtanong, You, what's your name? Nagulat naman si Mara ngunit magpakumbaba na sumagot. Mara po, sir. Ngumiti si Mr. Lee. I saw how you helped him. Tinuro niya si Adrian. Even when you were being scolded, you still try to assist. That shows heart. Very good. Nagulat ang mga empleyado. Pinuri ng isang investor ang isang waitress. Ngunit ang mapatingin si Mr. Lee kay Adrian, iba ang lumabas sa kanyang bibig. Tumawa siya ng mahina, sabay sabi sa interpreter. But that one? He looks too serious for a janitor. Maybe he think he's someone important. Tumawang interpreter na ikinatawa rin ng ilan sa paligid. Mr. Lee says you should lighten up. You're just a janitor. Nagbulungan ng mga empleyado. Ang ilan ay natawa. Ang iba naman ay napailing. Halatang naaawa kay Adrian. Si Victor naman natuwa sa narinig. Exactly, Mr. Lee. That's what I keep saying. He should remember his place. Ramdam ni Adrian ang kirot sa dibdib. Minsan pa, siya'y tinawanan at minaliit. At ngayon ay harap-harapan pa ng isang investor. Ngunit hindi siya nagpahalata. Pinili niyang yumuko at magpatuloy sa kanyang trabaho. Sa gilid, dama ni Mara ang sakit para kay Adrian. Gusto niyang ipagtanggol ito. Ngunit natakot siyang lalo lang lumala ang sitwasyon kaya pinigilan niya ang sarili. Habang papalayo na sina Victor at Mr. Lee, muling nagsalita ang investor. But that woman, Mara, right? She has compassion. I like that. People like her are rare. Ngumiti naman si Mara. Nagulat at halos hindi makapaniwala. Tumango siya ng bahagya. Halos pabulong. Thank you, sir. Ngunit ang papuring iyon ay lalo lang nagpainit kay Bianca na nakasunod kay Victor. Bakit siya pang pinuri? Janitress lang naman siya. Bulong niya sa sarili. Halos mainggit hanggang sa kaibuturan. Nang makaalis na Mr. D at Victor, agad na lumapit si Bianca kay Mara at Adrian. Wow ha, Mara. Nakaka-proud ka naman. Napuri ka na ng investor. Pero huwag kang masyadong masaya ha. Janitress ka pa rin. At ikaw naman, Adrian, tumitig siya ng masakit. Imagine, pati foreign investor nakita na hindi ka bagay sa mataas na lugar. Janitor ka lang at doon ka mananatili.
Tumawa ang ilan, nakikisakay muli sa insulto. Ngunit si Adrian, sa halip na magalit, pinikit ang mga mata at malalim na huminga. Sige lang, tawanan niyo pa ako. Kahit sa harapan ng mga VIP, kahit sa harap ng buong mundo. Darating ang araw. Dito mismo sa gala na to, malalaman niyo kung sino talaga ang tunay na may-ari ng Crown Tech. Pagkatapos ng eksena, lumapit si Mara kay Adrian. Marahan siyang naglagay ng kamay sa balikat nito. Huwag mong intindihin ang sinabi nila. Hindi nila nakikita ko. At hindi nila alam ang halaga mo. Tumingin si Adrian sa kanya. Ramdam ang init ng malasakit sa bawat salita. Sa sandaling iyon, kahit pa buong mundo ang tumawa sa kanya, sapat na para sa kanya ang isang taong naniniwala. Tahimik ang gabi matapos ang maghapong puno ng insulto at trabaho. Nasa janitorial quarters sina Adrian at Mara. Parehong pagod, ngunit magaan ang pakiramdam dahil tapos na ang lahat ng gawain. Nakaupo sila sa isang lumang bangko, madalang bottled water at simpleng biskwit na ibinahagi ni Mara. Alam mo, Mara, panimula ni Adrian habang hawak ang bote. Kung wala ka, baka matagal na akong sumuko. Ang hirap ng dinadala ko. Pero sa tuwing naririnig ko ang boses mo, parang gumagaan. Napatingin pa si Mara at bahagyang nagulat. Huwag mong isipin na may utang ka sa akin, Adrian. Ginagawa ko lang kung anong tama. Ngumiti naman si Adrian. At doon ako humahanga sa'yo. Sa gitna ng lahat ng pangmamaliit nila, hindi ka natatakot na lumaban. Iba ka, Mara. Hindi mo lang ako tinulungan. Binigyan mo ako ng panibagong dahilan para maniwala na may tao pa rin marunong rumespeto. Tahimik si Mara. Pinagmamasdan ng seryosong mukha ni Adrian. Hindi niya maitatanggi na may kakaibang pintig sa kanyang dibdib sa tuwing tinitingnan siya ng binata. Ngunit kasabay ng damdaming iyon, may kabaring bumabalot sa kanya. Adrian, maingat niyang sabi. Baka nakakalimutan mo. Andito pa si Bianca. Ex mo siya. At talatang hindi pa siya tapos sa pang-aapi sa'yo. Kaya kung sakaling may nararamdaman ka man ngayon, baka dala lang yan ang sitwasyon. Umiling si Adrian. Hindi, Mara. Matagal nang tapos si Bianca sa puso ko. Oo, nasaktan ako. Oo, iniwan niya akong sugatan. Pero sa mga ginawa niya, na-realize ko kung gaanong kababaw ang pagmamahal na nakabase lang sa pera at kapangyarihan. Ibang ipinakita mo sa akin. Ikaw lang nakapagpatunay na may pagmamahal at respeto na hindi nakadepende sa kung anong meron ka. Nagpigil lang hininga si Mara. Sa loob niya, may halong saya at takot. Hindi madali para sa kanya na paniwalaan agad si Adrian, lalo na't araw-araw nilang nakikita si Bianca at si Victor na walang tigil sa pang-aapi. Adrian, bulong niya, halos ayaw niyang marinig ng kahit sino. Hindi ako sanay na maging dahilan ng problema ng iba. Ayokong isipin ni Bianca na nakikisawsaw ako sa buhay mo. Alam mong hindi siya titigil hanggat hindi niya napapahiya ang lahat ng kumakampi sa'yo. Huminga naman ng malalim si Adrian at tumingin ng diretso sa kanya. Kung may problema man na darating, hindi ikaw ang dahilan. Ako ang pinupunteriya nila. Pero Mara, hindi ko hahayaang ikaw ang masaktan. Kung kinakailangan, ako mismo ang tatayo para protektahan ka. Sandaling natahimik ang paligid. Tanging tunog ng kuliglig sa labas ang naririnig. Sa ilalim ng dilaw na bumbilya ng quarters, nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Adrian puno ng determinasyon at paghanga. Si Mara puno ng alinlangan, ngunit halatang may damdamin ding hindi maitatanggi. Dahan-dahan siyang umiti, bagaman may halong kaba. Ewan ko ba, Adrian? Ang alam ko lang, hindi ako sanay na may umaasa sa akin. Pero kung totoo man ang sinasabi mo, sana kayanan mo rin ang lahat ng kasamang panganib. Sa kanyang isipan, si Adrian ay lalong tumatag. Hindi ko nahahayaang maulit ang pagkakamali ko kay Bianca. Hindi ko hahayaang mawala si Mara. Kahit simpleng tao lang siya sa paningin ng iba, sa akin,
Siya ang pinakamahalaga. Kinabukasan habang naglalakad sina Adrian at Mara sa hallway, napansin agad ni Bianca ang kakaibang lapit nila. Magkaharap silang nag-usap at pareho nakangiti. Tila walang ibang tao sa paligid. Nagigting ang panga ni Bianca at halos mawasak ang hawak na folder. Hindi pwede. Hindi pwede magkaroon ng iba si Adrian. Dapat manatili siyang basag at talunan. Hindi siya pwedeng maging masaya, no? At lalong hindi siya pwedeng maging masaya kay Mara. Sa mga mata niya, naging malinaw ang susunod niyang hakbang. Gagawin niya ang lahat para masira ang namumuong ugnayan ng dalawa. Pagod ngunit mas magaan ang pakiramdam. Sabay umuwi sina Adrian at Mara matapos ang shift. Habang naglalakad, hindi na napigilan ni Adrian na magsabi, "Mara, hindi ko alam kung saan hahantong to. Pero sigurado ako sa isa. Gusto kong makasama ka. Kahit sa simpleng sandali lang. Hindi ko nahahayaang maliitin ka ng kahit sino. Para sa akin, ikaw ang nagsilbing liwanag sa gitna ng lahat ng pang-aapi." Hindi naman sumagot si Mara. Ngunit sa ngiting hindi niya mapigilan, ramdam ni Adrian na may unting nabubuo sa puso ng dalaga. Isang damdaming pilit man niyang itago, unti-unti na ring lumalalim. Dumating ang pinakahihintay na gabi ng Crown Tech 30th Anniversary Grand Gala. Ang engranding hotel ballroom ay kumikislap na ng mga ilaw ng chandelier, habang ang pulang carpet ay nagbibigay ng pakiramdam na parang isang royal na okasyon. Sa bawat sulok, may mga waiter na may dalang tray ng champagne at ang tugtugin ng violin quartet ay nagbibigay ng mala fairy tale na ambience. Dumating ang mga sasakyan ng mga VIPs. Sunod-sunod ang dating ng mga negosyante, investors at mga empleyado ng matataas na posisyon. Ang lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang gown at tuxedo. Para itong entablado kung saan ang bawat kilos ay nasusukat at ang bawat ngiti ay may ibig sabihin. Kasabay ng pag-ikot ng kamera ng mga photographer, bumaba si Bianca mula sa isang itim na luxury car. Suot niya ang makinang na gown na gawa ng isang kilalang designer at sa braso niya ay nakapulupot si Victor. Nakatuksido at may kumpiyansang parang siya ang bida ng gabi. "Good evening!" Sigaw ni Bianca sabay kaway sa mga kakilala. "Here comes the future king and queen of Crown Tech." Tumawa ang ilang bisita at nag-appear pa sa kanila. Ipinagmamalaki ni Bianca na siya at si Victor ang bagong power couple ng kumpanya. Lalo pa siyang nagningning nang makita niyang napapalingon ang mga empleyado sa kanilang grand entrance. Habang nasa gitna ng atensyon sina Bianca at Victor, tahimik na pumasok naman si Adrian sa gilid ng ballroom. Suot lamang niya ang simpleng black suit na hiram mula sa mga kasama sa maintenance staff. Hindi iyon magara. Ngunit malinis at maayos tingnan. Tumayo siya sa di kalayuan. Halos hindi napapansin ng mga tao. Ngunit sa mga mata niya, hindi ang mga chandelier o mamahaling alak ang kanyang pinagmamasdan, kundi si Mara, na naroon din bilang isa sa mga staff na tumutulong sa pag-aasikaso ng event. Habang abala si Mara sa pag-aayos ng mesa ng mga VIP, hindi naman maiwasang mapangiti ni Adrian. Sa kabila ng lahat ng kahihiyang pinagdaanan niya, sapat na ang presensya ni Mara para maramdaman niyang may saysay ang gabi. Nang mapansin naman na Bianca na naroon si Adrian, agad siyang nagkaroon ng ideya. Nilapitan niya si Victor at bumulong. "Perfect timing. Gusto kong ipakita sa lahat kung gaano akong kagaling pumili." Lumapit silang dalawa sa gitna ng ballroom kung saan naroon ang ilang empleyado at investors. Malakas ang boses ni Bianca nang tawagin si Adrian. "Oh, look who's here!" Sigaw niya, dahilan para mapatingin ng mga tao. "Ang ex ko, na janitor." "Janitor lang." Nagulat ang ilan at agad na kumalat ang bulungan. Si Adrian ay nakatayo lamang, kalmado, habang si Bianca ay patuloy sa kanyang pag-iinsulto. "Alam niyo ba?" Panimula pa ni Bianca habang hawak ang isang baso ng champagne. "Dati, muntik ko nang ibigay ang buhay ko kay Adrian.
Pero buti na lang talaga at nagising ako. Kasi, paano niya ako mapoprovide? 'Di ba? Paano niya ako mabibigyan ng magandang kinabukasan kung mop at walis lang ang kaya niyang hawakan? Tumawa naman ng ilang bisita. Nakasakay sa drama ni Bianca. Dagdag pa niya, nakataas ang baba. Kaya mas bagay ako kay Victor, 'di ba? Kasi siya ang future na tagapagmana ng Crown Tech. Winner choice talaga ako. Si Victor naman ay umisit sumakay sa eksena. Exactly. Hindi lahat ng tao bagay sa ganitong klaseng event. Ikaw, Adrian. Tumitig siya ng matalim. Hindi ka na babagay dito. Isa ka lang hampas lupa. Nagbulungan pa ang mga tao. May ilan na sumang-ayon. May ilan na natahimik at nakaramdam ng hiya para kay Adrian. Grabe, harap-harapan na talaga siyang hinihiya, no? Pero bakit parang hindi siya natitinag? Ang tapang ng tingin niya kahit nilalait na siya. Habang nakatayo roon, tinanggap ni Adrian ang lahat ng salita. Hindi siya sumagot. Hindi siya umalis. Sa halip, tumingin siya kay Mara, na nooy nakamasid mula sa gilid. Halatang hindi mapigilan ang galit. Ngumiti siya ng bahagya. Tila nagsasabing, hayaan mo muna, hindi pa oras. Pero darating ang sandali. Matapos ang matinding panalait, muling ipinagmalaki ni Bianca at Victor ang kanilang sarili sa mga tao. Tumawa sila. Nag-toast ang kanilang champagne at ipinakita sa lahat na sila ang nasa itaas. Ngunit sa likod ng lahat ng ngiti at tawanan, may mga matang hindi nakikita. Mata ni Adrian, na puno ng lihim at lakas, at mata ni Mara, na puno ng galit at pagtatanggol. At sa gabing iyon, nagsimulang umikot ang kapalaran. Ang entablado na ginamit para ipahiya si Adrian ay siya ring magiging lugar kung saan ilalantad ang katotohanan. Mainit at magarbong atmosphere ng Grand Ballroom. Ang mga chandelier ay kumikislap. Ang mga waiter ay abala sa pamimigay ng champagne at ang mga bisita ay abala sa kanilang networking. Sa gitna ng ingay at halakhakan, nakatayo si Adrian sa gilid. Nakasuot pa rin ng simpleng suit, malayo sa mga spotlight na para bang hindi siya napabagay sa okasyon. Ngunit matapos ang lantaran at paulit-ulit na pangiinsulto ni Bianca at Victor, dumating na ang sandali. Tahimik siyang humakbang papalapit sa entablado. Hindi napansin agad ng mga tao ang kaniyang paglapit. Ngunit nang marinig nila ang tunog ng kaniyang sapatos, sa hakbang paakyat ng stage, nagsimula silang magbulungan. Wait, ano ginagawa ng janitor dito? Bakit siya umaakyat? Baka staff lang para ayusin yung mic. Ngunit nang tumuloy siya sa hawakan ng podium, tuluyan ang natahimik ang buong ballroom. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Oh my God! Sigaw ni Bianca. Halos mabitawan ang baso ng champagne. Namutla siya at nanlamig ang mga kamay. Anong ginagawa niya riyan? Samantalang si Victor, imbes na kabahan, ay natawa. Haha, look at this. Ano to? Bagong comedy act? A janitor trying to make a speech? This is going to be fun. Nagalakakan ng ilang mga bisita. Akala'y isa lamang itong biro. Ang iba naman curious at tahimik na naghintay kung ano ang sasabihin ni Adrian. Nakatayo si Adrian sa gitna ng liwanag ng stage. Sa ilalim ng spotlight, makakita ang kanyang mahinahon ngunit matalim na mga mata. Walang bakas ng kaba sa kanyang mukha. Bagkos ay isang kakaibang tapang. Ang uri ng tapang na hindi nakikita sa araw-araw, kundi lumalabas lamang sa tamang oras. Kinuha niya ang mikropono. Walang imik ang lahat. Ang orasan sa ballroom ay tila huminto. Ang mga baso ng alak ay natigil sa kalagitnaan ng pag-angat at ang mga bulungan ay biglang naputol. Biglang sumigaw si Bianca mula sa gitna ng crowd. Adrian, ano ba naman yan? Huwag mo sabihin na magpapatawa ka dito sa harap ng mga investors. Please, spare us the embarrassment. Janitor ka lang naman. Sumakay pa si Victor. Oo nga, kung gusto mo magtrabaho, linisin mo na yung sahig dito sa stage. Baka madulas pa yung mga VIP.
Nagkatawanan pa ang ilan. Ngunit may mga napatingin na rin kay Adrian. Hinihintay kung ano ang kanyang gagawin. Tahimik lamang si Adrian. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya si Bianca, ang babaeng minsang minahal niya, ngunit iniwan siya para sa mas marangya at makapangyarihang mundo. Tiningnan niya si Victor, ang lalaking walang ibang ginawa kundi ang ipahiya at tawanan siya. At sa paglipas ng ilang segundo ng katahimikan, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. Sa gilid, pinagmamasdan siya ni Mara. Kinakabahan siya para kay Adrian. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may dahilan ang lahat ng ginagawa nito. Ito na bang hinihintay niyang sandali? Bulong niya sa sarili. At nang makita niya ang bahagyang ngiti sa labi ni Adrian, naramdaman niyang may paparating na bagyo, hindi ng kahihiyan, kundi ng katotohanan. Hindi pa rin tumigil si Bianca. Alam niyo ba mga kaibigan, siya ang ex ko. Can you imagine? Buti na lang talaga iniwan ko siya kasi kung hindi, nako, janitress pa rin ako ngayon. Nagulat ang isang bisita, ngunit ang iba naman ay natawa rin. Si Victor, sabay tapik sa mikropono ay nagsalita. Ladies and gentlemen, let's all give a big hand to our new clown janitor. Come on, Adrian. Make us laugh. Palakpakan at tawanan ang narinig sa ballroom, ngunit hindi naman natinag si Adrian. Mahigpit niyang hinawakan ang mikropono. Sa loob-loob niya, bumulong siya. Sapat na. Oras na para matapos ang lahat ng pangiinsulto. Sa gabing ito, ilalantad ko ang katotohanan. Tahimik ang buong ballroom. Sa gitna ng entablado, hawak na ni Adrian ang mikropono. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ang kaninang mga halakak at kantiyawan ay napalitan ng kaba at pag-aalinlangan. Matagal na akong tinatawag na janitor dito. Panimula ni Adrian. Malamig ang tinig, ngunit mabigat ang bawat salita. Tinatawag na hampas lupa. Walang pangarap. Walang halaga. At matagal ko na rin tiniis lahat ng pag-iinsulto. Lumingin siya sa gilid kung saan naroon sina Bianca at Victor. Ang dating kumpiyansang ngiti ni Victor ay biglang nanigas. At ang pagmumukha ni Bianca ay unti-unting nanlamig. Pero ngayong gabi, patuloy ni Adrian. Oras na para ilantad ang katotohanan. Hindi ako basta janitor lang. Lumapit si Adrian sa unahan ng stage, diretsong tinitigan ang crowd. Ako, si Adrian Vergara, ang nag-iisang anak ng may-ari ng Crown Tech Corporation. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ang ilang champagne glass ay halos mabitawan at ang mga bulungan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ginawa ko ito, dagdag niya, para makita kung sino nga ba ang tunay na tao sa paligid ko. Kung sino nga ba ang marunong rumespeto, kahit sa panahong wala silang nakikitang yaman o kapangyarihan. Nagulat ang lahat ng empleyado. Anak pala siya ng may-ari? Hindi ko akalain. Janitor lang ang tingin ko sa kanya. Grabe, ilang beses ko siyang tinawanan. Ang mga investors naman ay tumango, halatang humanga. That was clever. A true test of character. Si Bianca halos mahulog na sa kanatatayuan. Namutla siya. Nanginginig ang kamay at halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi pwede. Janitor lang siya. Niloko lang niya tayo. Ngunit agad na sumagot naman si Adrian. Malamig at puno ng otoridad. Kung hindi niyo ako kayang paniwalaan, lumabas kayo ngayon sa lobby. May nakahandang press release at dokumento ng board na magpapatunay kung sino ako. Si Victor naman ay namutla. Pinagpapawisan. Hindi siya makagalaw. Parang naipit sa sariling hiya. Ang yabang at kumpiyansa niya ay biglang naglaho. Sa gitna ng lahat, tumingin si Adrian kay Mara. Nakita niya ang luha sa mga mata nito. Ngunit hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa saya. Siya lamang nakakaalam kung gaanong kalalim ang dahilan ng ginawa ni Adrian. At siya rin ang isa sa mga pumasa
sa kanyang pagsubok. Mara, aniya sa mikropono. Ikaw lang ang hindi nagbago ng tingin sa akin. Kahit janitor ako sa paningin ng lahat, hindi mo ako trinato ng mababa. At para doon, lubos ako nagpapasalamat. Napatili naman si Bianca, halos hindi matanggap ang katotohanan. Hindi, niloloko ka lang niya. Ako ang dapat nasa tabi mo, Adrian. Ako ang minahal mo noon, diba? Ngunit malamig ang sagot ni Adrian. Oo, minahal kita, Bianca. Pero iniwan mo ako dahil lang sa wala akong pera. At ngayon nakikita mo ang may kapangyarihan ako? Gusto mong bumalik. Kaya ngayon malinaw ang sagot. Hindi ikaw ang tunay. Halos maiyak naman si Bianca. Hawak ang braso ni Victor na tila wala na ring maibigay na suporta. Adrian, sir, pautal na sabi ni Victor. Namumutlat pawis sa pawis. Wala akong alam. Hindi ko alam na. Pinutol siya ni Adrian at malamig ang tinig. Alam ko kung anong ginawa mo, Victor. At oras na para panagutan mo ang lahat. Nagbulungan ang mga tao. Ramdam ang bigat ng kanyang salita. Malakas at malinaw ang kanyang boses. Sa gabing ito, tapos ang pagkukunwari. Ako, si Adrian Vergara, anak ng may-ari ng Crown Tech. At hindi na kailanman mauulit ang panlalait at pang-aapi sa mga taong marangal na nagtatrabaho dito. Nagpalakpakan ng ilan habang ang iba na may nanahimik sa hiya. Samantala, sina Bianca at Victor ay tuluyang nawala ng lakas. Ang isa'y nanlamig, ang isa'y namutla. Sa gabing iyon, bumagsak ang lahat ng kanilang kayabangan at nagsimula ang bagong kabanata ng katotohanan. Matapos ang nakakainig na revelasyon ni Adrian sa harap ng lahat, nananatiling tahimik ang buong ballroom. Ang mga chandeliers ay kumikislap. Ngunit walang sino man na makakapagtuloy sa kanilang inuman at halakakan. Ang spotlight ay nanatiling nakatutok kay Adrian, na ngayon hindi na simpleng janitor, kundi ang nag-iisang anak ng may-ari ng Crown Tech. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. May mas mabigat pang katotohanan ang kailangan niyang ilantan. Tumalikod si Adrian mula sa podium at tinitigan ng direkta sina Bianca at Victor. Pareho silang namumutla, pawisan at halos hindi makagalaw. Hindi dito nagtatapos. Malamig niyang wika. Hindi lang insulto at panlilibak ang kasalanan niya sa akin at sa mga tao sa kumpanya ito. Nagbulungan ang mga tao. May halong kaba at pagkasabik. Lumapit si Adrian sa gilid ng entablado at kinuha ang isang folder na iniabot sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan. Binuksan niya ito at ipinakita sa malaking screen sa likod ng stage ang mga dokumento. Mga shareholders, investors at empleyado ng Crown Tech. Panimala niya. Ito ang mga ebidensya ng pagmamanipula ng kita ng kumpanya na mismong sina Victor at Bianca ang nasa likod. Lumabas sa screen ang mga kopya ng email correspondence, bank transfers at mga forged receipts. May mga CCTV footage din kung saan malinaw na nakikitang si Victor ang nag-uutos ng pag-redirect ng pondo, habang si Bianca naman ang nagsisilbing kasabwat para itago ang mga anomalya. Nagulat ang lahat. Grabe, totoo ba to? Hindi ko akalain na si Victor pati si Bianca sangkot pala sa pandaraya. Ang kapal naman ng mukha nila. Sila pang nag-iinsulto kay Adrian. Halos himatayin si Bianca. Nanginginig ang mga kamay. Hindi totoo yan. Pineke mo lang lahat ng yan para siraan kami. Ngunit sumabat si Adrian. Malamig at mariin ang boses. Kung gusto mo, Bianca, maaari nating ipasa lahat ng ebidensya sa korte. Sigurado ako mas lalo kang mapapahiya. Ang lahat ng ito ay inimbestagahan at nakalap ko mismo habang nagtatago ako bilang janitor. Pinagmasdan ko kayo, bawat galaw ninyo. At ngayon,
wala na kayong kawala. Si Victor naman ay halos mawala ng boses. Pawis na pawis siya. Pilit humahanap ng masasabi. Adrian, sir, mag-usap po tayo, hindi ba? Business deal ang lahat ng yan. Pwede pa nating ayusin. Umiling si Adrian. Hindi ako makikipag-deal sa magnanakaw traidor. Hindi lamang kumpanyang nananakawan ninyo, kundi pati tiwala ng mga empleyado rito. Tumalikod si Adrian at tumingin sa mga securities na nasa gilid ng ballroom. Simula ngayon, epektibo ang suspensyon ni na Victor at Bianca. At habang hinihintay ang formal na investigasyon ng board at ng mga otoridad, ikulong sila sa holding room ng kumpanya. Agad na lumapit ang mga gwardya. Hinawakan nila sina Victor at Bianca na pareho nagpupumiglas. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin, sigaw ni Bianca na halos lumuhod. Adrian, minahal kita. Hindi mo ba naaalala? Ngunit malamig ang naging sagot ni Adrian. Ang minahal ko ay isang ilusyon. At ngayon nakikita ko ng tunay mong anyo. Tapos na ang lahat. Si Victor naman ay sumigaw habang hinihila ng gwardya. Wala kang karapatang gawin to. Hindi mo alam kung sino ang kalabanin mo. Ngunit hindi na siya pinansin. Palakpakan ang sumunod mula sa mga empleyado at ilang investors. Mabuti pa si Adrian, may lakas ng loob para ituwid ang mali. Kung hindi siya nagkunwaring janitor, baka hindi natin nalaman ang pandaraya. Karapat dapat siyang humawak ng kumpanya. Si Mara naman ay nakatingin mula sa gilid ng ballroom. Hindi niya naman mapigilang maluha. Hindi lamang dahil sa tapang ni Adrian, kundi dahil nakita niya kung paano nitong ginamit ang sakit at kahihiyan para ipagtanggol ang lahat. Bumalik si Adrian sa entablado. Ito ang crown tech na gusto kong itayo, kasama ang lahat ng marangal na tao dito. Isang kumpanya na walang lugar para sa kasakiman at pang-aapi. Ang lahat ng tumutulong ng tapat mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas, may karapatang igalang. Simula ngayon, pantay-pantay tayo. Napaiyak ang ilang empleyado, ang ilan naman ay nagpalakpakan ng mas malakas. Habang nilalabas ang gwardya sina Bianca at Victor, pareho namang maputla at basag ang anyo. Tumalikod si Adrian at muling tumingin kay Mara. Sa mga mata nito nakita niya ang lahat ng dahilan kung bakit sulit ang lahat ng sakripisyo. At sa sandaling iyon, alam niya, tapos na ang parte ng kanyang buhay na puno ng panlalait at pang-aapi. Oras na para magsimula ng bago, kasama ang mga taong tunay na tapat at marunong rumespeto. Nagpatuloy pa ang palakpakan matapos ipalabas ng gwardya sina Bianca at Victor. Ang ingranding ballroom na kanina'y puno ng halakhakan sa pang-aapi kay Adrian, ngayon ay nag-uumapaw na ng respeto at paghanga para sa kanya. Ang spotlight ay nakatutok pa rin sa entablado kung saan nakatayo si Adrian. Hindi na bilang janitor, kundi bilang tunay na tagapagmana ng Crown Tech. Ngunit alam ni Adrian na may isang bagay pang mas mahalaga kaysa sa pagpapakita ng kapangyarihan. Huminga siya ng malalim at muling nagsalita sa mikropono. Maraming salamat sa inyong lahat na naniniwala at higit sa lahat, sa mga nagturo sa akin ng leksyon. Habang nagtatago ako bilang simpleng janitor, isa sa pinakamahalagang natutunan ko ay ito. Ang respeto at pagmamahal, hindi nasusukat sa pera o posisyon. Nasusukat ito sa puso. Tahimik ang lahat. Nakikinig ng mabuti. Ngumiti naman si Adrian at hinanap sa crowd si Mara na nakatayo pa rin sa gilid ng ballroom. Halatang hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. At ngayong gabi, dagdag niya, gusto kong ipaalam sa inyo ang isang bagay na mas personal. Nagbulungan ang mga tao. Personal? Ano kayang ibig niyang sabihin? Baka may announcement pa siya. Lumapit ang spotlight kay Mara at biglang lahat ay napatingin sa kanya. Namutla siya, natulala at halos hindi alam kung saan titingin. Si Mara, patuloy ni Adrian,
Ang babaeng hindi kailanman nagbago ng tingin sa akin. Nung ako'y tinatawag na hampas lupa, siya lang ang kumampi. Nung ako'y nilalait, siya ang tumindig para ipagtanggol ako. At noong ako'y pinagtatawanan, siya ang nagbibigay ng lakas ng loob. Napalunok naman si Mara at nangilid ang luha. Sa harap ng lahat, malakas at malinaw ang tinig ni Adrian. Inaanunsyo ko. Si Mara ay opisyal na nililigawan ko. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga empleyado. Ay, perfect match sila. Buti na lang hindi si Bianca. Ang ilan sa mga investors ay napangiti. Natuwa sa ipinakitang tapang at katapatan ni Adrian. Hindi lang bilang leader kundi bilang tao. Samantala sa may pintuan ng ballroom kung saan pinigilan pa ng gwardiya, narinig ni Bianca ang lahat. Nanlumo siya. Halos mawala ng lakas ang tuhod. Hindi pwede, bulong niya. Ako dapat ang nasa tabi ni Adrian. Ako dapat ang kasama niya sa tagumpay na to. At hindi ang isang janitress lang. Ngunit wala nang nakinig sa kanya. Ang dating malakas at mapanlait na tinig ay nalunod sa halakhakan at palakpakan ng mga tao para kay Adrian at Mara. Si Victor naman, nakaupo sa gilid habang pinipigilan ng gwardya. Tuluyan ang namutla. Nawalan siya ng mukha. At sa isang iglap, naglaho ang lahat ng yabang at impluwensya niya. Bumaba si Adrian mula sa podium at dahan-dahang naglakad papalapit kay Mara. Habang papalapit, lahat ng tao ay nakatingin. Ang ilan ay kinikilig, ang iba naman ay napapaluha. Pagdating sa harap niya, ngumiti si Adrian. Mara, simula ngayon, hindi lang respeto at pasasalamat ang gusto kong ibigay sa iyo. Gusto kong iparamdam sa iyo na ikaw ang inspirasyon ko. Handang-handa na akong ipaglaban ka. Ano man ang sabihin ng mundo. Hindi na nakapagsalita si Mara. Tumulo na lang ang kanyang luha. At sa ngiting puno ng damdamin, tumango siya. Adrian, hindi ko alam kung anong sasabihin. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ako kailanman naaalis sa tabi mo. Nagpalakpakan ng lahat ng hawakan ni Adrian ang kamay ni Mara at sabay silang naglakad papunta sa gitna ng ballroom. Ang spotlight ay sumunod sa kanila para bang sila ang tunay na hari at reyna ng gabi. Sa likod ay naiwan naman si Bianca. Halos gumuho ang mundo. Ang dating pasosyal na babaeng nagyayabang ng kanyang winner choice, ngayon iniwan sa gitna ng kahihiyan. Habang ang mga tao ay pumapalakpak para kay Adrian at Mara. Siya na may nanlulumo, hawak ang sariling dibdib, puno ng pagsisisi. Bago tuluyang matapos ang gabi, humarap muli si Adrian sa lahat. Simula ngayon, hindi na basehan ng crown tech ang yaman o posisyon para pahalagahan ng isang tao. Ang tunay na puhunan ay respeto, malasakit at katapatan. At sa personal na buhay ko, natagpuan ko iyon kay Mara. Muling nagpalakpakan ng lahat. Magkahawak kamay at masayang naglakad palabas ng ballroom sina Adrian at Mara. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang support at saya ng mga tao sa paligid. Samantalang si Bianca, niiwan naman sa gitna ng mga bulungan. Iniiyakan ng kahihiyan at pagsisisi. At sa gabing iyon, nagtapos ang lahat ng panlalait at panininlang. Nagsimula naman ang bagong kabanata, isang pag-ibig na totoo, matapat at hindi nakabase sa pera, kundi sa puso. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.